Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Lunes, pitsa 19 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kahanginan Malu, Inocando, Tabar. Uban ni hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dang ipadangat kining ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal samtang nagpaabot sab kita sa ato ang latest weather update. Magsugod ta sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pamela to assess capital's resources. Sa The Freeman, sleepless City Hall, Cebu City, malls 24/7 public service. Sa Banat News, sa The Freeman, nalatayag truck patay gikatahong na slide padung sa ilawom. Sa Philippine Daily Inquirer, 16,000 teaching vacancies set before classes begin. Sa Philippine Star, Marcos says Alianza bets could have done better. Sa Manila Bulletin, put politics aside, focus on nation building, says Marcos. Ug sa Tempo, no way, pedestrians barred from crossing San Juanico Bridge. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik atong paningkamutan usab nga atong makuhaan og update no sa lakat sa kahimtang sa panahon, ang Pag-asa maktan ug unya kay Lunes man ron atong mga paghisgot-hisgot atong sawan. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatakoy padayong gisubay at taganong katinawan, pinahagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ano makulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Masay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Maing buntag sa atong mga viewers wherever you are in the world. Wow. Nga nagtan-aw wherever you are bitaw ganun wow partner. Happy Monday sa tanan unya sa dili pa ta magisgot-hisgot partner kay Lunes man taron. Ato sang subayon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Ani sa tong linya si Sir Jomer Eclarino. Good morning. Yes, attorney Jan o Mamalo, good morning sa atong tanan o tigpaminaw sa CCTN. Kinetong latest weather update karong adlaw. Paday naka-apekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa lalawigan sa Mindanao. Lakip na ang probinsya sa Palawan. Samtang kining easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko naka-apekto sa bombahin sa atong nasod.
Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, sa kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:59 sa hapon, ang dagat mo hunas alas 10:17 sa buntag, mutaob sa alas 4:23 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:12 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino ug maayong buntag ni tanan dinas Pag-asa Mactan. Kanya, attorney kay kuan man ron Lunes magisgot-hisgot sa ta pero sa di pa ta maghisgot mo greet sa ako happy birthday kay I have two very dear friends nga nag-birthday karon. So happy birthday to Architect Mariel Aying Gonzalez Hiltendes. May have more birthdays to come. Happy birthday, Architect. And happy birthday to Congressman Pablo John P.J. Garcia na nagsaulog sa siyang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday to you. Ug sa tanang nag-birthday. All over the world. Charis. All over the world. Okay. Ano na itong hisgot attorney? O niya, kanang akong unahon, kining ako nabasahan over the weekend, no? And I've been seeing this since giproklamar ang bag-ong napili nga mayor sa Dakbayan sa Subo, kanhi konsehal usab sa Norte, kasamtangang konsehal sa Norte Distrito, nga si Engineer and Cebu City Mayor-elect Nestor Archival. Kay usa siyang priority programs, kining gitawag og Sleepless Cebu City Hall. Mauni ang among sa priority programs nga iyang gusto, no? I think this is one of the ideas of Mayor Tommy Osmeña nga karon Vice Mayor kay siya man sadto ang nihimo aning 24/7 public library during his previous term. Base sa request sa usa sa mga estudyante, in that case si Mitch Roldan, I remember kay mo iyang request, no, and kanang a lot of them proceeded to top their exams. Kay usa day sa nakitaan nga problema sa mga estudyante before nga inig kapanira sa public library wa na sila kastambayan. At least dito pwede ra sila bahalag mag 24 hours sila dito ablira. Libre niya. Adto sa coffee shop magbayad man sila. Yes, oo, maikog ka, maglakaw-lakaw ka, but dito pwede ra sila magtuon dito the entire time kung ganahan sila na. Karon usa sa nahuna-hunaan usab sa kuan kani adto okay naman ni Osmeña kami Nestor Archibal karon na okay na kay Nestor Archibal and Osmeña nabali na. So ang ilang nahuna-hunaan karon nga appeal sa ilang priorities Sleepless Cebu City Hall. Unsa may pasabot ani? Puti pasabot nga ang transaksyon sa Cebu City Hall gikan sa 8 AM to 5 PM sa ilahang bag-ong administrasyon, gusto nila nga wala na kuan kita nga nanarbaho dili na ta kinahanglan mo leave or mo half day lang para makatransact. Kay ilang butangan og mura og satellite nga mga offices nga makatransact ka even panahon sa kagabhion. Kanang iyahang gitarget usab is kani mga BPO gani mga call center agents nga wala gyud higayon nga mo transact, which to me ang gabi man guna ilang duty. Yes, which to me is a very good idea, no, kay tinuod man sad kitang mga empleyado nga mag 8 to 5 di man ta ka transact sa City Hall kay inig abot na to ang uban nagmahaw pa. Inig kahapon sad nang hipos na. Di ba? So kana ko ng mga nanarbaho tanan nga nang appeal sa working class mahimo nang makaprocess sila mga dokumento panahon sa kagabhion. So kini matod ni Archival ilahang nahuna-hunaan huban nila nakitaan nga daghang mga empleyado wala entire oras sa pagproseso sa ilang mga dokumento panahon sa adlawan ug iyang gidugang nga ang uban gani kinahanglan pagmulib gikan sa ilahang mga trabaho. So kani iyang gi-credit ning maong konsepto nga to siyang running mate nga si Vice Mayor-elect Tomas Osmeña ug iyang gipadayag ang iyang tibuok suporta niining maong proyekto. Niingon siya gawas ni because daghan manggod nga concern sa ato mga tawo gikan sa BPO or business process outsourcing. Iyang giklaro nga kining mga concerns nag-una kasagaran sa BPO employees mga 200,000 nila kinsa iyang gitumbok nakatampo og at least 50% sa ekonomiya sa Dakbayan. Gitumbok usab ni Archival nga ang kining maong 50% corresponds to billions in investments in the BPO sector. Tungod niini, matod ni Archival,
Angay matarong lang nga ang mga BPO workers inabagan sa inubanan sa uban nga nanarbaho sa adlawan dunay access sa City Hall services bisan og lapas na sa naandan nga office hours. Si Archibald miingon nga di pa siguro ni ma-perfect, unahon lang sa nato ang basic services sa City Hall. Yes, ang giklaro nga say gayon nga ma-pilot o malimpyo na ang sistema sa mga programa, posible nga mo request pa sila dugang national agencies nga mo adapt sa susamang konsepto. Iyang giklaro nga kini kabahin sa ilahang long-term goal ug iyahasang giklaro pagyod nga ang kining sleepless City Hall wa nagpasabot nga mo operate on extended hours alone ang ilahang mga empleyado ug uban pang mga serbisyo, kundi mo dagan ni 24 hours a day. Just sleepless ba, meaning walay hunong. This is the main concept. Although ang struktura sa mga programa gi-finalize pa, si Archibald kinsa mo assume usab inig ka July 1 or June 30 to be exact niingon nga ilahang tumong niini nga ipatuman as early as possible. Implementation could begin as early as his first day in office, which is July 1, and students are also expected to benefit gikan sa susamang konsepto. Yanunsyo na ni Vice Mayor-elect Osmeña sa iyang Facebook page nga sila ni Mayor Archibald nakikitagbo na sa kadagkuan sa BPO industry ug ilahang gituki usab ang pagpatuman sa luwas nga public transportation o kanang guaranteed employment opportunities alang sa mga graduates. Ila sang gi-explore ang mga pamaagi sa paghimog schedules nga conducive for working students nga ilang giplano usab as a one-stop shop in IT Park. Ang BPO industry unique kuno in the sense that it's one business where there are more job openings than there are qualified applicants, matud ni Osmeña. Iyasang giklaro nga ang BPO industry naka-generate og mga 4 billion pesos in monthly salaries ug ihamang gyud ni kaniadto pang gi-explain Attorney John no nga kanang BPO ilahang sweldo is not just for them alone but it also causes the surroundings to thrive, gikan sa laundry shops ngadto sa tubig ngadto sa convenience stores, even the transportation sector. So niingon sila nga kani kuno lang gusto nga himuon na gyud kuning reality, and they will develop ways to promote a progressive and easier life for everyone. Mga empleyado, aspiring employees, mga kompanya, clients, and property owners. Yang gitumbok usab kining maong konsepto naghatag sa kunig opportunity to open doors to gainful employment, something that he said is the backbone of a strong economy. So I'm excited for this, no? Mayor Tommy Osmeña, now Vice Mayor Tommy Osmeña, has always been known to come up with brilliant ideas. Mao ni ang naandan sa din niya kaning lahi pud ni iyang mga mahuna-hunaan. So that's actually very helpful, very useful to employees, no? I'm sure sab nga with this development in their administration, dili na lisod for them to convince national government agencies. So posible sa doon niya pohon SSS, Pag-ibig, PhilHealth ug uban pa mapugos gyud in Cebu City to offer mga ingon-ani nga serbisyo bisag magbutang lag point person para mas paspas ug mas makadangop na ang mga tao dito. Unya sa adlawan sab di na kinahanglang maghuot or tag-as ang linya kay kanang PCSO mga assistants kadlawon pa lang pwede nang taasa, DFA pwedeng tag-asa grabe diba? Kadlawon alas 3 pas kadlawon wa na PSA kanang PSA. So one thing akong gusto sad makita ug madunggan ani nila no is to adapt also digital means like ang PSA na arang-arang naman kay na sila digital ordering of kanang records. Nga adto na lang ka magpa-schedule nya dayon ang imuha pag adto na lang sa DFA. Sa DFA so kana nindot kay nagpakita dayon ni sila sa ilang labok partner no kay pila pa man kaadlaw bago pa sila na proklama nya karon napakita na dayon nila ang gusto nilang direction sa ilahang pangatungdanan, gusto silang well kani this is I'm not sure if we can call this innovation but it has not been done before nga mag-offer og mga social services nga panggabi, pang night shift. For sure dili ina kadaghan ang maglinya pero naay mga gusto nga mo-avail ana for sure. And like you said ganina partner kanang mga nagtrabaho sa call center, kanang wala intay mga panahon sa buntag sa adlawan nga makakuan
makasuroy kay mo lagi na nahigot sa ilang matrabaho, tagsa ka mga responsibilidad. So kani, this is now a chance for them to process whatever they want to process with the City Hall. So maayo na siya. O kani imong talking about innovation nimo ni former Mayor Tomas Osmeña and now Vice Mayor-elect Tommy sa una, di ba, na siya anti-counterflow measure nga daghan kayo mga motorista gipang impound ang mga motorsiklo tungod kay kuan man kayo uso man kayo ng counterflowing sa syudad nakatilaw gyud ang mga counterflowers. So kani sila karon na nasa sila bag-o nga gi-introduce, so kana that is something that we are hopeful nga mo kuan sad mahimo sang epektibo kay nindot nga every now and then dunay bag-o nga i-introduce ang atong gobyerno para nato kay para sad ma-feel nato nga okay, existing di ay naglihok di ang atong gobyerno para nato. Tenod. Karon sige pa nang kamot mo di ang counterflow kay hapit na. Bilang na. Ragbilang na ang mga araw. Unya, arita sa laing bahin na pud sa Silingan, labang ta sa Silingan kay di ba bag umasad ang pamunuan karon sa Mandawi human usab gipildi ni Jonky Uwano ang si Mayor Jonas Cortez, no, pero bisan pa man ni ana niingon usab si Mandawi City Mayor-elect Tadeo Jonky Uwano nga iyang padayunon ang mga key development projects nga gisugdan sa administrasyon ni dismissed Mayor Jonas Cortez. So diyang gi-interview siya earlier, no, ato sa paghuman sa eleksyon, ingon siya lakip sa iyang priorities mao ang katong construction sa bag-ong school building para sa Mandawi City College nga iyang planong tukuron dito sa Barangay Paknaan. Kana maong dapit mausad na gitan-aw karon nga posibleng mahimong lugar ang butangan og sports oval samtang ang Mandawi City Hospital adto sad pabarugon sa Barangay Sentro aron mas makaserbisyo matud pa og mas daghan pang mga pasyente. Kasamtangan nga mga proyekto ni Mayor Jonas Cortez naglakip sa Government Center kanang sa katong karaan nga CICC, track oval and housing projects. So niingon siya padayunon niya ning mga proyekto tungod kay ang Mandawi City Government naka-invest na og pundo alang nila. Matud ni Mayor Jonky Uwano nga ang politika bisan pa maka-divide ni nila, no, sa mga panahon apan sa katapusan kinahanglan sad sila og kasagaran makakita gyud sila og common ground. And since these projects are already funded by the city using taxpayers' money, iyang gusto nga tiwason gyud. Kabahin sa funding, iyasad kunong tun-an ang kasamtangang budget sa dakbayan sa Mandawi and kung kuwangan gani mga isyag tabang gikan sa national government, which I think is not difficult, no, kay yamang maguwang ang kongresista unya iyahasang bayaw aliado usab sa or iyahang bayaw basta murag ilahang relative by affinity is also close to the or related to the Romualdezes in-law to the speaker and to the tingog party list. So daghan siya madangpan nga mga tabang sa national level. Samtang si Vice Mayor-elect Len Bersede nga maoy naglingkod karon nga mayor ni padayag na sab sa iyang kaandam nga makigtrabaho ni Uwano alang sa kaayuhan sa dakbayan sa Mandawi bisan pa man og managlahi sila og partido. Si Bersede maumay nakadaog pagka vice mayor og niingon nga importante gihapon ning managhiusa aron mo lambo ang dakbayan ug mas maserbisyohan sa epektibong pamaagi ang mga Mandawihanon. So kana, no, para na ko inana gid unta nighuman sa piniliay bisag unsa pa ninyohang nangaagian during the election, mas maayo nga kanang kalimtan na kutubs mahimo di na nang dumot-dumot kay ang madisgrasya ang dumot-dumot are the people nga kanang nagbayad sa ilahang buhis. Although that's in a perfect world mo na mahitabo, but I hope, no, nya mo make mog effort, which is also why moingon gyud ko panahon sa kampanya ay magpalabis niyong gibati. Kay ikaw man di man mo kay baw sa resulta, posibleng magkauban na sad mo later, magkaalyado ra pud mo puhon. So mas maayo untang di na lang pud ka nang moabot sa personal level. Tagsara na no nga bag-o nga mayor, bag-o nga
bag-o nga leader nya dayon iyang ipadayon, gusto niya nga ipadayon ni mga pipila ka project sa iyang predecessor. Kay usually kung kadaghanin nato nakita nga kung bag-o ang mayor, kung bag-o ang leader, asus ang katong mga projects o programs nga iya sa miagi nga administrasyon phased out no tanan kay pulihan og iyang kaugalingon. Kay mo lagi na pakita sad sa iyang kaugalingon nga pakita sad sa iyang kaugalingon nga kolor para sa lagi. But you also have to assess kung ang nanindot na nga iyang gitan-aw ba nga tanaw na to nakabenepisyo man ang mga mandawihanon ani, so nganong ato pa man ni siyang anong mangita pa man tagbikil ani, so nindot na siya partner. So at least ang mayor ug ang vice mayor didto willing mag-collaborate sad sa usag-usa kay for the longest time di sa Mandawi sad kuan kay na no, also one of the most divided nga nga syudad in terms sa ilahang mga leaders diha. So that's a good development partner. Unya, wanam tay oras mo break sa ta? Mo break sa ta partner nya dayon sa atong pagbalik mga dugang pagiskot-iskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalalato pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan,
Aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy sa pagpadayon sa tong paghisgot-hisgot niadtong Biyernes. Mga higala, first time after the elections nga ni himo og public appearance si Governor Gwen Garcia didto sa usa ka event nga gitawag og R Cebu. Our Cebu 6th District kaning iyang murag quarterly siguro nga activity sa provincial government nga nag-feature sa mga produkto sa kada distrito, no, per district ngadto sa Robinson's Galleria, murag collaboration ni with Robinson's Galleria nya kada lungsod sa kanang gisakupan ana nga distrito mag-andam sila silang delicacies, ilang i-feature nga to anyone can buy. Okay, thank you sa pag-explain, partner. So 6th district ni siya, no? Yes. R Cebu 6th district, so mga Consolacion, Cordova area. So she was there for the first time after the elections and after the proclamation of the new governor-elect. After the shocking results of the elections, nagpakita siya didto. Unya usa sa iyahang she was given the chance to speak. Nya dayon speak niya, ito siya sa kuan, ang tablado, iyang gi-announce nga ang Court of Appeals partner mihatag og 60-day temporary restraining order nga para pag-stop or para pag-freeze sa iyahang suspension order. Which means nga hangtod mahuman yung termino, maglingkod gihapon siya. Correct. Katuday attorney, 2nd and 6th district doon, hibong ko na mas Calderon. 2nd and 6th district di ay. Okay. So 2nd and 6th district di ito, ubay mo na sila mga delicacy ato makita. Cordova, uban pa. And to me, that's such a brave thing to do, no? Very. After that very kanang controversial and shocking result, not everyone will have the guts to go out in public and face people without being emotional. Without being emotional. Yes. And so, I think this 60-day TRO makes this suspension different from the 2012 suspension. Because the 2012 suspension, iyahagid to na serve ba to niya? Or was it considered served? Or gidefy? But she was not the sitting governor there. Was she, partner? She was congressman, I think. She ran for congressman. So, but this time around, she will have the chance nga, like you said, partner, mahumani ang yang termino. So, at least that's a consolation para, I don't know if that's a consolation for her, but to her supporters. I think that is an opportunity also to get her business in order, to manage everything for the transition, and to clean up the space. Kay siya man ang nag-occupy ana karon, but I'm sure she will not be leaving her stuff there. Kay daghan man siya mga personal items nga iyang gipang dala po din ha.
And ang TRO gigrant ni siya sa Court of Appeals, Court of Appeals Special 17th Division. Gibali or gi-freeze nila ang order ni Ombudsman Samuel Martires nga pag preventively suspend unta kang Governor Garcia over sa giingon nga mga alleged irregularities tungod atong pag-desilt sa Mananga River nga matud pa sa Kapitolyo, gibuhat lang nila agig response aron pagtubag sa problema sa tubig tungod atong prolonged El Nino at that time. So karon dunay TRO nga gigrant 60 days ni siya partner. Ang TRO gigrant kay naka-file din sila petition for certiorari with prohibition ang kampo ni Garcia. Kay matud pa sa kampo ni Garcia, wala kunoy due process o it was issued in violation of the Omnibus Election Code. Ang ombudsman partner, kay nomduman nato, mibutang kang Garcia under preventive suspension tungod sa reklamo nga gipasaka sa usa ka Duterte supporter nga nganlan og Moises Garcia de Eparine nga founder sa gitawag og Duterte Riders Team Philippines. Si de Eparine partner miakusar kani sa outgoing governor og grave abuse of ubay ni ang iyang ato naman ning na-mention sa una no, pero for purposes lang nga ma-review ta, grave abuse of authority, grave misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of service, o kining violation sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kay matud pa ni De Eparini ngano kunong gi-authorize, ngano kunong mimando si Garcia nga mag-desilt anang Mananga River atong 2023 to 2024 nga wala man kunoy environmental compliance certificate nga nakuha gikan sa concerned or relevant nga mga government agencies. Apan sa iyang bahin, si Garcia himakak na aning mga pasangil. In fact, iyang giingon nga dunay coordination with the DPWH, with the Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau, DNR, etc. Ang pag-restore kuno ang desiltation kuno activities diha sa Mananga Dam was meant to restore the flow of water to the Haklupan Dam. Kay bawo naman ta kining Haklupan Dam is one of the surface water sources sa Metropolitan Cebu Water District nga maoy tig-supply, tig-distribute og water in Metropolitan Cebu area. Ubay ni nga mga LGUs, dili lang Cebu City but also even LGUs belonging to the province of Cebu. So, mao na siya partner nga 60 days. So from now here onwards, by June 30, kung sa pag-relinquish niya, she will be the governor because of this TRO. So, ang ako lang wa na uyunan attorney no kay kanang humana no nagdaog na. But even when she appeared in that event, people's kanang comments are so nasty. Kana bang makaingon ko sometimes ba nga kanang sobra rapod. Gwen is Gwen, no? But you cannot, no one could ever dare nga mutulisok niya moingon nga wa kay nabuhat para sa probinsya sa Subo. Yeah. In fact, Pamela Baricuatro, newly elected, has very big shoes to fill. Kay di gyud na malimod nga perting daghanang mga nabuhat ni Governor Gwen Garcia. You may hate her, some may love her, but whatever she did in the latter part of her term, no, to make people angry at her, be it politics or whatever, it does not erase the fact nga daghan siyag nahimo para sa lalawigan sa Subo. So, muna sakto na imong giingon partner nga she has big shoes to fill because si Governor-elect Pam Baricuatro succeeds Governor Gwen Garcia and a history of other equally kaning prominent and daghan nga nabuhat ng mga governors of Cebu. You have the likes of Junjun Davide, and then before that the father, Pabling Garcia, and then Tingting de la Serna, Lito Osmeña. Yes. Yeah, Tingting de la Serna. Lain-lain ang ilang mga accomplishments noon. Grabe kay mga track record. And Gwen being the first lady governor, makaingon sad ka datos
trailblazing feat, no, for a woman in the province of Cebu. So now we have the second woman governor, and of course digid na nimo malikayan. So karon dili ni madag TikTok lang. Now is the time to get your hands dirty and work for the next 3 years. Na, unya, speaking of Governor-elect Pam Baricuatro, partner, usa sa mga issue nga gipangutana sa iya kining kung iya bang ipadayon kining programa sa Kapitolyo nga tag 20 pesos per kilo nga bugas humay. Kay maura ba ni ang in the days leading to the elections, diba, mao man ni ang gidali-dali pag-implementar sa Kapitolyo in coordination with the administration of President Bongbong Marcos. Pero matod ni Governor-elect Pam Baricuatro nga murag dili man kaayo ni siya viable in the long term or sustainable para niya kining 20 peso per kilo nga rice program. So doon na siya mga hesitations, skepticism about this project. So, matod ni Governor-elect Pam Baricuatro, partner, nga iyaha sa kunong i-review ang financial resources sa provincial government o sa ubang mga local government units kuno nga under sa Cebu Province before siya mo decide kung iya ba ning ipadayon under her administration. I don't really think it's sustainable. Mao ka na giingon ni Baricuatro dito sa usa ka interview with her. Yeah, we'll see if there are still funds available for the capital and the LGUs. I don't know if we have those funds because reports are to be believed, the government's coffers are already depleted. So I have to check and look into it. Nya sa earlier interview sad with other media, miingon na sad ni si Governor-elect Pam nga maghimo siya mga audit kuno sa mga capital transactions, which is also good, no, para you would know unsay imong gidawat, unsay wa nimo nadawat gikan sa previous administration. I think that's good para for proper transition and people can really expect accountability. Kinsa joy i-hold accountable sa mga katawhan. So we will see if there are funds, then why not, right? If there aren't any funds, we cannot spend what we do not have. Sakto sad kay unsa man say isigig palit anang pag-supply sa rice kung dili man day na makuan. But sa iyang bahin man sad si Governor Gwen Garcia was confident about this 20 peso per kilo rice program because well, first there was an assurance from the national government nga mosuporta sila. In fact, naa naman to'y naabot ng mga bagong supply gikan sa I don't know diin gikan basta na naabot ng bagong supply for distribution na diri sa Visayas area. Alang sa 20 bigas meron na program nga gipasugdahan sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Sa iyang bahin partner si Governor Gwen niadtong April 25 during a meeting with mayors in the province, miingon ni siya nga pwede na makapanguha og rice ang mga LGUs, meaning mga lungsod, mga syudad nga naa mabilong sa probinsya sa Sugbo, diha sa Kapitolyo pwede na sila nya ilang i-distribute dito sa consumers. Wala naman sa re-election, so wala na iban. Alang sa subsidized price nga 20 per kilo starting na atong April 28. During the April 25 meeting, si Governor Gwen iyahaning tuki atong ilang panagkita ni Presidente Marcos, ingon siya nga lagi this wasn't in the current budget. And I will ask the current governors, but next year this will be fully subsidized by the national government so that it will continue until 2028. So mo na dili sabot sad ko kang Governor-elect Pam Baricuatro no sa mga political underpinnings aning iyahang pagtan-aw about the 20 peso rice program because of course programa man ni sa mga Marcos and then he ran under the PDP Laban who are allies to the Dutertes, and the Dutertes are and the Marcoses are not in good terms. Basta ang ako lang expectation, no, and I hope nga for the good of the people in the province nga matuman unta is that while I don't have any problem with audits and checks of whatever expenses in the previous administration and the handling of the funds, do not let it also consume your administration nga ang ending puros na lang panggukod, wala na serbisyo sa mga tao because we run on
the platform of improving health services and making services of the province near to the people. Wala pud na giapil din nga mulansar ko kay hutdon ko nagkuan whatever gukod-gukod kay mom gud atong makitaan per may attorney kanang puol na kay ng kanang gukod-gukod while kinahanglan patubagon ang angay patubagon pero dili pud nato kalimtan nga magpadayon ang serbisyos mga tao. Yeah. Unsa na giingon partner, dili ka makaabot sa imong padulngan kung sige kag hunong kung nairo nga mapaghut. Hala. Oh. Kuya wala mairo. As a balak nun person. So kana ang mga development so far partner dinhi sa atoa locally. Nationally partner si Vice President Sara Duterte partner gusto siya nga ang iyang igsuon nga si Representative Paulo Pulong Duterte gusto siyang magpapili or papili ba ni gusto siya mahimong House Speaker partner iyang igsuon nga si Representative Davao City 1st District Representative Paulo Duterte either as House Speaker kuno or at least minority floor leader diha sa Ubos Balay Balauranan. Si Sara hinuon si Vice President Sara Duterte miingon hinuon nga ang iyang igsuon nga si Pulong wala pa naka tubag kung unsay iyang wala pay response about sa iyang suggestion pero matod niya nga I told Congressman Pulong I said to him maybe you want to run for speaker. Yeah. He didn't answer. Maybe he's also thinking about his chances being far-fetched but mo na giingon ni VP Sara and to me this is meaningful considering lagi nga human naman ang election so now mag-grouping na sa diha sa lower house and even in the Senate nakakita na ta sa composition na proklamar na ngadto ang mga bag-o nga mga senador nato on top of the 12 holdover senators so 24 na kompleto ng lineup sa modesider sa fate ni Vice President Sara Duterte but I don't think the Senate will be able to muster the numbers partner. But sa Congress I don't know sad if they have the numbers sa pagkakaron no? Yeah, because actually partner doon na sa ilaing nga balita nga 100 ka mga lawmakers nga nibutar or who signed VP Sara's impeachment na re-elect man di ay. So dunay 100 ka mga lawmakers. Remember na atoy 200 plus 215 ka mga lawmakers who signed who recommended the filing of the impeachment or the transmittal of the impeachment complaint to the Senate. So 100 ani ka mga lawmakers who voted to impeach Vice President re-elected in the midterm polls. Of course ganun 100 ra because ang uban human na ilang term wala nagpapili ang uban sad maybe napildi lang sad yun. Pero that's a pretty high number gihapon na considering many are arguing especially the Duterte camp ingon sila nga the results of the midterm elections kuno showed nga power was shifting to the Duterte family but karon si House of Representatives Assistant Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asidre mingon siya nga 86.9% or 100 out of the 115 impeachment signatories who ran for re-election won. So just to set the record straight, matod ni Congressman Asidre, these results dismantle the narrative kuno nga ang impeachment was a political liability. What we're seeing is a public that values courage over complicity. The people have drawn the line and they stood with us. Para sa dako partner kani manggong it's dili man gud nimo gud ma-wholesale support yun. Kung ikaw sa tarong sa jud ka nga Pilipino or talong ka nga voters, dapat dili nimo wholesale ang imong pagsuporta sa tao just because of very personality driven nga just because of the name, just because you support this all the way. Bahala na lang unsa iyang buhaton, magpakabuta-bungol na lang sad ka. Kulto na. Kulto na. Yeah. So sometimes people also have to demand for transparency. So but it doesn't mean nga you don't support the person anymore. So mo ni 100 ka signatories, they either or the other signatories kuno either finished their 3 consecutive terms or ran for other positions. So even in Mindanao partner nga maoy gi ingon nga balwarte sa mga Dutertes
and where critics predicted a backlash, 36 out of the 44 ka mga lawmakers or mga congressmen and women nga mi vote for the impeachment of the Vice President are set to return to Congress. Meaning nakadaog sila last election. 36 out of 44 diha sa Mindanao. So although makita nato nga baga ang suporta sa mga kandidato sa PDP laban sa Visayas ug Mindanao, lahi ang sentimiento sad sa mga tao when it comes to the impeachment. Okay? So which is also a good thing, and also we cannot really also determine, partner, kung kining support sa mga Duterte was really a support to the Vice President or a support to the father of the Vice President, because those are two separate and distinct nga mga tao, even though they may be Dutertes. So mana, partner, ako ang mga nakitaan. Mo na yung mga nakitaan. Kung sa day mga karon nga we have always known nga midterm elections always man gyud na nga turning point of any administration, kay moabot na niya na panahon moving into the next presidential elections. The president will then become a lame duck, no? But for now, dili pa ingon ana ka grabe ang epekto, because as based on experience, we know nga ang uban pod kuan-kuan pa na, nagkindang-kindang pa na kung unsay ganap, asa gyud taan ni kay of course they have to make the right moves, hopefully not end up regretting whatever moves they will be making. So sa pagkakaroon, di gyud na malikayan nga rabid kaayo ang mga followers, like you said, kanang gumoingon og layat, di na lang mangutan ng dahil mo layat ko. Dili ko mapiang inigabot sa ubos. No, unfortunately, there are some people nga inigingon sa amo og layat, maingon, asa gikan, 15th floor or 20th floor? Layat dayon. Inana ba? Grabe. So, kanang, there's loyalty, but there's also blind loyalty. So kanang, para nako, I hope one day we will be loyal to the country alone and not to personalities, because maunay usa sa maka-alkansi gani nato, kay we express our loyalty mainly to people and not to the country. Nga mao untay angay natong ipalabi unta. So mo na sa partner niya. So mo na siya attorney. Yang hisgot man tag 2028, layo pa kaayo siya, pero ready na ba ka? Dili Abot kung sihal sa abot kung sihal sa Medellin. Ay kog labda. Pangandaman. Pero kani ba ang para nako, partner, sa mga experience magud nato in the past, starting with President Noynoy, no, nga nakita nato nga presidency is not something you can really plan or strategize, but it's something mura siya og mura bitaw destiny nimo as I don't believe that. No, makaingon ko, partner, nga kuan siya kaning bisag unsaon nimo pagplano kung ikaw dili jud ka presidential material, even if you have the machinery, it's not your destiny. If that's the case, in that case, kana the ultimate kanang decision, yes, but dili kumutuan ang dili planuhan, because as early as now, presidentiables or katong mga ganahan nagplano na. Nag-project na sa ilang mga kaugalingon. They always plan, but at the end of the day, kanang ang ultimate election day, kanang kuan, dili na gyud ka makaingon nga, even cheating. No matter how much you cheat, kung moabot ra gyud ang panahon, na gyud kinutuban ang tanan. So dili gyud ta kaingon nga kanang dili planuhon, but at the end of the day, dili ang imong kabubuton mo matuman. And if ever man gani matuman ang imong kabubuton karon, bisan pa man sa imong mga dili may mga binuhatan, mabuto gyud paghapon ang panahon sa paningin. Day of reckoning. Yes. Okay nya, partner, napatay oras, wala na tay oras. Di sa gyud na moabot sa gyud ang panahon nga. Mahuman gyud. Atong ipadangat ang giandam ni Tay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Kay ang bayad sa pagpakasala
mao ang kamatayon ug ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing way katapusan nga na kang Kristo Jesus atong Ginoo. Roma 6:23. Tungod kay kita makasasala sa pagkatao pa lang nato gikan sa sabakan sa atong inahan, kita naisip nga mga patay. Sa Salmo 58:3 nagingon, ang mga dautan nagpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi. Bakakon sila, sukat sila pagkatao. Mabot kita dinhi sa kalibutan nga namatay sa atong mga sala o sa atong pagkinabuhi. Gipasagda nato ang sala nga magpabilin ka nato. Tungod niini, way katarungan nga kita makapuyo sa kinabuhing dayon uban sa Ginoo. Kay wala man kita'y buhat nga makahimo natong takos alang nini. Apan salamat sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang giula ang iyang kinabuhi aron kita mabuhi diha kaniya. Walay si bisan unsa nga makatugkad ini maong misteryo. Di takos ug igo lamang kita sa pag-ingon, Ginoo, salamat kayo sa imong gibuhat alang kanato. Usa kini katalagsaong grasya. Maigsoon, mo kini ang ulo nga naghatag kanato kinabuhi karong adlaw. Magampo kita. Lang itong amahan, ang imong gasa way makatapong sa kabililhon nini. Ginoong Hesus, imong gihatag imong kinabuhi aron ako mabuhi. Daghang salamat sa imong gibuhat alang sa among kaluwasan. Amen. At samahan sa Anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa daranggo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Ganina partner do na kay greet karon na so ko greet na ko kung kogalingon oy kay 1 year naman dai ko diri. 1 year na ka diri. Sa Hello Cebu mayong buntag. Nakabantay kaayo. Daghang salamat kaayo sa kang of course kang Nanay Diana, kang Tatay Dodong Limchua, then kang Cap Dennis, kang partner Maluog sa tanan nga mga tao behind the program. Daghang salamat sa inyong pasensya. Sir Ferdy. Daghang salamat Uy, sir. happy anniversary. Na yung mga inana. Inana eh. Thank you partner. Mo din ang atag siyang buwad nato Ferdinand. Wala isa pa para ba. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua og Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyo ang pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar niya. Happy anniversary ani atong partner. Salamat sa buwad. Kami kayo kas kay bahaw. Ako si Attorney John Destacamento. Magkitatag balik ugmas itong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all.